Minutes! Puspusa na ang paghahanda para sa pagbibidahang programa ni Marian Rivera at Dingdong Dantes na My Beloved. At dahil makatotohanan ng production design ng inaabangang primetime series, marami ang nag-akalang totoo ang aksidente sa kanilang set kaninang umaga. Makichika kay Aubrey Carampel. Aakalain mong may nangyaring isang malaking aksidente pag napadaan ka sa kalye ng Buendia, corner Ross Boulevard sa Pasay kaninang umaga. Pero isang eksena lang pala ito para sa bagong GMA Primetime Series na My Beloved na pinagbibidahan ng real-life sweethearts na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Sa kinunang eksena, may isang bus na nahulog mula sa flyover na nagresulta ng karambola ng mga sasakyan. Tapos umuulan pa yan. Dahil makatotohanan ng production design, maraming nag-akala na may naganap na aksidente. Tiniyak naman ni Regine Alba, program manager ng My Beloved, nakakuha sila ng lahat ng kinakailangang permit para sa naturang taping. Maging ang bida na si Dingdong, nagulat din daw nang dumating siya sa set. Kahit ako na-confused nung unang pagdating ko rito. I thought it was really happening. But then, siyempre, naimasmasan ako na hindi. Ito yung set ng My Beloved. Talagang very realistic and hanga ako sa production design, sa direction ng aming director. So, ayun. Kumbaga, pahapyaw pa lang to sa mga may expect nila sa My Beloved. Pinapagana namin yung scene. I'm sorry po doon sa mga na siguro na traffic going here. It may have caused some commotion. But usually kapag may ginagawa kang ganon, it means you're going against the flow. So hindi po kami sumasakay lang dun sa mga programa na ito ang gagawin natin. Gagawa tayo medyo naiiba. Sometimes you will stick out. Sometimes may mababangga ka. Pero it's a guarantee that we're offering something new. Kapansin-pansin din ang bagong look ni Dingdong na gumaganap bilang isang sundo o mistulang angel of death na sumusundo sa kaluluwa ng mga pumanaw. Kasama niya ang mga topless hunks na ito sa eksena. Kaya si Dingdong tumadaan daw ngayon sa strict diet at mismo ang leading lady at girlfriend na si Marian ang naghahanda raw ng kanyang pagkain. Fish. Sarap sa gumawa ng fish eh. So, yun yung pwede kong kainin. Kahit yun ang kainin ko araw-araw, okay na. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Maxine Magalona, apektado kaya matapos pumiyok sa Party Pilipinas kahapon? Tutukan niya. Itinanggi ni retired Justice Serafin Cuevas ang bali-balitang kinausap umano siya ng isang emisaryo ng Malacanang para magbitiw na sa pagdedepensa kay Justice Renato Corona. Mula sa Senado, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Mel, sa pagsisimula ng ikatlong linggo ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, muling sumingaw ang umunoy pressure kay retired Justice Serafin Cuevas para bumitaw sa kaso. Ilang araw matapos magsimula ang Corona impeachment trial, natanong na si retired Justice Serafin Cuevas, ang lead counsel ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial, kung totoo ang mga bali-balitang may nagpapabitaw sa kanya sa kaso. Pabiro ang naging sagot ni Cuevas. Si Mrs. Cuevas lang. Dahil pasag ulo raw yung pinasok ko, tsaka yung mga anak ko. Sa pahayagang inquirer kanina, lumabas na sinabi umano ni Cuevas na may lumalapit sa kanyang emisaryo ng palasyo. Ang mensahe raw ng emisaryong di niya pinangalanan, bitawan ni Cuevas ang kaso ni Corona. Kapalit daw ng pag-atras sa reklamo laban kay dating NBI Director Magtanggol Gatdula na kidnapping at extortion. Sabi pa sa ulat, kilala raw ni Cuevas ang emisaryo. Pero sa panayam ng Super Radio DZBB, itinanggi ni Cuevas ang kwento. Wala pong pressure ang Malacanang sa akin, wala namang pinatatalang tao, wala namang... hindi po totoo yun, walang katotohanan yun. Sa tingin ko po, paninirang puri lang yan eh. Hindi naman ako ganun ka-importansya, hindi naman ako ganun ko bakit ako pakikiusapan ng Malacanang? So, sa bagay, that's dignifying me or doing me honor, pero wala pong katotohanan yan. Ang palasyo itinanggi ang lumabas na balita. Sabi ng prosecution panel, walang dahilan para gustuhin nilang matanggal si Cuevas sa defense panel. If you do ask what our opinion is, it is something that is between the person who was interviewed and the one who made the report. We have no other comment apart from that. You can have the best lawyers in town, pero if you don't have the best evidence at wala sa ang katotohanan sa panig mo, ay tingin ko mananaig pa rin ang katotohanan. So, hindi critical para sa amin na maalis si Justice Cuevas.
Ang sabi ng depensa, ang dapat matigil na ay ang paglalabas umano ng prosekusyon ng ebidensya sa media imbes na sa pagdinig. Lumabas kasi nitong weekend na may mga natanggap na pribilehiyo si Corona mula sa Philippine Airlines habang nakabinbin sa Korte Suprema ang kaso ng mga flight attendant at empleyado ng PAL. Ang PAL ayaw raw muna magkomento ukol dito dahil baka ipatawag sila sa pagdinig. Nothing new. They're still on that tact to attack the Chief Justice and present their evidence to you, to the media. Is it high time for us to ask the Senate to cite them in contempt? Maybe. 15 hanggang 30 testigo ang balak iharap ng defense panel. Hindi pa raw kasama rito si Corona o ang anak na si Charina dahil wala pang final decision kung ipatatawag ang mga ito. Mel, pagkatapos ng paglilitis kanina ay nagbigay ng maikling pahayag sa harap ng kamera si Justice Cuevas. Muli niyang pinabulaanan na may kumakausap sa kanya para bumitaw sa kaso. Narito yung kanyang pahayag. Miski ba may transcript kung walang offer sa akin, ano magagawa nila? Pero sir, hindi talaga sinabi yun? Alin? Na talagang in-offer kayo na Wala namang offer. At yan ang naging pahayag ni retired Justice Serafin Cuevas tungkol sa mga bali-balitang may nagpapabitaw sa kanya sa kaso nitong si Chief Justice Renato Corona. Mel? Tina, may reaksyon na ba ang pahayagan na naglathala niyan? Ang sabi ng reporter ay nakarecord naman daw ang buong interview niya kay Justice Cuevas at bukas daw ay balak ng kanyang pahayagan na i-run yung buong transcript ng kanyang interview. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Pene. Sumalang din sa impeachment court kanina ang kinatawan ng Ayala Land. Ayon kay Aniceto Viznar Jr., sa loob ng halos isang buwan ay nakapagbayad ang mag-asawang Corona ng 9.15 million pesos para po yan sa isang condominium unit sa Spanish Bay Tower sa Bonifacio Ridge sa Taguig noong 2005. Sumalang din si Constante Caluya Jr. mula sa Registry of Deeds sa Makati. Inihain po niya mga dokumento ukol naman sa one-bedroom unit na may parking slot sa The Columns na nasa pangalan naman ni Cristina Corona. Nagsimula nang magligpit ng gamit at mag-inventaryo sa opisina ang staff ni yumaong Congressman Iggy Arroyo. Nakaata ngayon sa Kamara ang pagpapasya kung paano makakahanap ng kapalit sa pwestong binakante ng yumaong kongresista. Nakatutok si Salima Resma. Balak daw ng Kongreso na magtalaga na lamang ng caretaker sa 5th District ng Negros Occidental, ang distritong naulila ni Representative Iggy Arroyo. Mas mabilis daw ito, ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte, kaysa humingi ng special election sa COMELEC. Matatagalan pa raw kasi kung hihingi ang Kongreso ng special elections at mag-e-election din naman sa susunod na taon. If the death occurs in the first half and therefore the new guy can actually assume at least half of the term, I've always been for an election. Pero ayun it takes us time to pass the resolution. The COMELEC will need 2 to 3 months to prepare for the elections, assuming that they have the funds for it. Ayon sa batas, maaari daw magtalaga ang House Speaker ng pansamantalang mag-aalaga sa nasasakupan ng yumaong kongresista mula sa mga kongresista ng lalawigan o mula mismo sa staff ni Iggy Arroyo. Pero kailangan muna maghain ng Kongreso ng resolusyon na nagdedeklarang bakante na ang posisyon ni Arroyo at saka lamang ito maaaksyonan. Samantala, unti-unti nang nililigpit ng staff ni Congressman Iggy ang kanyang mga gamit sa opisina. Nakababa ng ilang frames sa mismong pintuan. Tinanggal na rin ang pangalan ng kongresista. Iniimbentaryo na rin ng staff ang laman ng opisina, partikular ang mga dokumento. Kung anong in-endorse sa amin, pag-upo ng congressman, yun lang din po ang ita-turn over namin sa House. And definitely, wala pong mga personal properties na merong ibinigay sa amin at pwede namin pakialaman. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kampo ni Aleli Arroyo sa embahada natin sa London para sa repatriation ng mga labi ng kongresista. Nakaayos na raw ang mga papeles doon at hinihintay na lamang ang pirma ni Mrs. Arroyo. Nakadakda naman lumipad pa Europa si Mrs. Arroyo, oras na ma-release ang kanyang visa. Katahimikan daw ang nais ng ginang, lalo pat hindi malayong makita niya ang bagong kinakasama ni Congressman Iggy na si Grace Ibuna. What she wants lang is for her rights to be recognized as the legal wife. In other words, baka pwede namang lumugar, di ba? Pwedeng lumugar in... Siya yung asawa eh. So maybe she should be respected as the legal wife. Si Ibuna, hindi man sinagot ang mga pahayag ni Mrs. Arroyo, inaming komplikado ang sitwasyon niya ngayon.
Ayaw daw niyang maranasan ng ibang tindi ng sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ni Congressman Iggy. Selima Rafran, Nakatutok, 24 Oras. Abangan, bahagi ng tulay sa Amerika natangay ng dumaraang barko. Sa Pangasinan naman, papalipad na eroplano nasagi raw ng dalawang nagkakarerang tricycle. At magulang ng conjoined twin sa Cotabato, humihingi ng tulong. Walang pati na pagtutok dito sa 24 Oras.